Hi, good morning guys. Andito kami ngayon sa Long Beach, San Vicente. So, karating lang namin dito mga 5 days ago. So, umalis kami ng San Francisco ng Tuesday, April the 7th. Dumating kami ng Manila, April the 8th na. And then, Puerto Princesa the same day. May layover lang kami ng Manila ng 6 hours. Tapos medyo na-delay yung flight ng mga 1 oras. Pero okay na din. Naging maganda yung biyahe to Puerto Princesa din. So from San Francisco to Manila, Manila to Puerto Princesa. Smooth lahat. Natulog lang kami ng 1 day, 1 night sa Puerto Princesa doon sa bahay ng kapatid ko. Namasyal lang konti. Nagsukat din po kami ng susuotin sa kasal ng parents ko. 50th wedding anniversary nila. And then kinabukasan, pumunta na rin kami dito sa San Vicente. So San Vicente is our hometown, guys. Although we considered Puerto Princesa din as our hometown, home city namin, kasi most of the time after high school, doon na rin kami nag-college, doon na rin kami tumira. And madalas din kami sa Puerto, guys. Okay guys, in today's video, bigyan ko lang po kayo ng overview kung ano yung pakiramdam na magbakasyon sa Pilipinas in 2026. So guys, ang pag-uwi ng Pilipinas in 2026 is the best feeling ever. So sobrang masaya, sobrang nakakatuwa na makauwi ng Pilipinas. Although it's very expensive, mahaba yung biyahe, halos 2 days yung biyahe. Hindi lang kasi yung flight, kundi pati yung mga layovers, napakahaba. Pero masabi kong worth it siya, no? Kahit sobrang mahal ng pamasahe, ng ticket, and then yung mga pocket money mo dito, syempre gagastos ka din. At saka sobrang crisis po ngayon, kaya mahal lang mga bilihin din po dito sa Pilipinas. Or kahit sa Amerika, mahal din. Pero masasabi mong worth it na worth it talaga. Super saya na makita yung pamilya mo. Yung parents ko, nandito pa rin po sila sa Pilipinas. Yung mga kapatid ko, sobrang nakakatuwa ding makita sila, mga pamangkin. And auntie and uncles ko na nandito pa rin sa Pilipinas. It's so worth it na makauwi talaga, guys. Nasa Amerika pa lang po kami, sobrang excited na namin makauwi dito. So lalo na nung nakatungtong ka ulit ng bansa mo. So pag nakatungtong ka na sa bansa mo, ay kakaiba talaga yung feeling. Kaya yun, una natakot ako na magbakasyon talaga dahil nga may gulo ngayon sa Middle East na involve yung Amerika. Pero yun, kailangan mo lang ma-overcome yung fear mo. And then, yun, prayer lang talaga, safe travels at saka guidance ni Lord sa mga biyahe mo. Yung sinakyan po namin ay Philippine Airlines PAL. First time namin sumakay sa PAL. Super smooth ng aming biyahe po, guys, sa TSA. Ano ba yung sa TSA sa Pilipinas? Parang Philippine Immigration. Wala rin kami naging problema. Maraming mga may mga OFW or mga foreigner na pumupunta rito natatakot kasi may mga tanimbala, ganyan, or nanakawan sila sa airport. Pero hindi namin na-experience yun, guys. So far, excellent yung service ng PAL, ng Philippine Immigration. Binigyan nila kami ng 1 year na yung tatak sa passport kasi balikbayan visa. So usually 1 year. Ang pinakita lang namin yung passport namin, tsaka Canadian passport po pala, by the way, kami. Hindi kami US passport or Philippine passport. Yung green card hindi na rin pinapakita. So yun, passport lang po, tsaka yung ticket tiningnan. And then pinicturean po kami. Kahit yung sa US, guys, sa TSA, pagpasok namin sa San Francisco Airport, wala namang naging problem. Yung security checks, mabilis lang, guys. Kaya yun. Marami din po pala, by the way, yung pasahero. Akala ko konti lang, pero nung nag-boarding na sa San Francisco Airport, ang dami palang pasahero. Akala ko kunti lang yung nagta-travel. So by the way, guys, ang ginawa namin ni Mrs. nasa 3 rows kami, binayaran namin yung isang seat. So para maluwag kami, guys, kasi nasa economy lang kami, guys. So hindi namin kaya yung business class. Never pa kami nakapag-business class. Pero okay naman, mas maganda rin naman yung seat ng Philippine Airlines, Boeing 300 ER yata yun, Boeing 777. Tapos maganda, maluwag yung legroom, yung elbow room, lumuwag sa kasi wala kami sa gitna since
Si Mrs. nasa window seat, ako sa may aisle seat. Wala kami sa gitna. So, yun yung the best. Kung meron kayong budget, 150 lang yung pinabayad sa amin. Napakalaking alwan. Tapos guys, ang babait ng mga mga crew, yung stewardess, napakababait nila, very very accommodating, smiling, tapos excellent talaga yung service. Yung pag-take off ng eroplano guys, tsaka yung pag-landing, napaka-smooth, ang galing ng mga piloto ng Philippine Airlines. Hi guys, andito na kami sa Puerto Princesa ni Mrs. Ayun, si Mrs. sa likod. At andito si Kuya Ryan, Tito Ryan. Ito yung bayaw ko guys. Nagwapo. Poging pogi. Yan o. Marami lupa. Bakit yun? Tapos yung mga pamangkin ko dyan sa likod, tsaka yung kapatid ko, yan, si Day. Beautiful. Only sister ko guys. Nurse din po yan siya at magpapa-US din daw sila. Bukas na. Bukas na. Flat tire pa. Dito na kayo eh. Flat tire pa yung yung eroplano. Ay, Didi. Ay, sa driving. Sabi niya, galing daw mapagbigay daw mga tao dito. Pagbigay. Bakit daw hindi? Sa pagbigay. Ano doon, parang basta dito ibang ang tip ko. Ang Chaotic. tip parang kayo. Naku, walang available time. Buti yan. Isang kasi pasok na pa. Kung hindi sana si Jeremiah, hindi nakasabi. Dati dito ka na lang kaya mag-park kasi walang parking. Nandito na tayo. Hindi, nakalak yun dito. Okay guys, bababa lang kami. Yes, oh, may baby na. May new baby. Sayon, ito si Baby Sayon. Hi! Hi kasama. Okay guys, nadaanan namin tong Legend Hotel Palawan. Ito isa sa malaking hotel dito sa Palawan before, but unfortunately sabay ng bayaw ko nag-close na pala to. Nung estudyante pa ako sa Holy Trinity guys, nag-ano ako dito, nagwe-waiter ako dito, nag-work ako dito ng mga ilang months. Yeah. Nakakalungkot guys. Sarado na pala. Yeah, may military pa isa pa. Maganda? Ganda ka di ba be? Hi! Kay Bebe's crying. guys. Hello guys. Mainit? Dito lang din. Huwag mo lang dito at masaya kasi pupunta kayo ng Bella. Halika na sa kayo na. Parang kaon? Ay, Oh. Okay guys, from sa bahay, ano lang, mga 5 minutes na sa SM na. Malapit lang sa lahat. Bali itong SM na to nung nasa ano pa kami. Bago kami umalis, hindi pa to gawa eh. Bago kami pumunta ng Canada. So bago pa tong SM. Yung Robinsons ay meron na dito, tsaka NCCC. NCCC Mall. So sobrang ang dami ng pinagbago dito guys sa Palawan. Masyadong mabilis yung development. Dami na rin mga sasakyan ano. Ayun, gusto ko. Electric. Sa ko din. Hindi ko siguritin. okay na kami dito din. Tapos magkita na lang tayo dun sa taas. Sige, sige. Ganda lang kami magkakana. Tayo yung bata na. Woohoo! Masyado na. Ha? Ligo ka. Tagal.
Wala kang t-shirt? Hindi ka giginawin? Gray, baka huwag kang magpalayo ah. Sige, lubog na. Hi guys! Ganda rito. Ang linaw ng tubig, tapos kalmado yung dagat. Sobrang sarap. Woohoo! Ganda. Sobrang ganda. Sila misis, saka yung pamangkin ko si Gray. Naliligo sila ng dagat. Sarap! Sarap maligo, oh. Sarap ang tubig, Mek? Ha? Masarap ang tubig? Sarap dati! Yun masarap dito sa Pilipinas, guys, kasi nice and warm yung water. Unlike kan ba, San Francisco, pag naligo ka sa beach doon, sobrang lamig ng tubig. Icy water. Pagka winter, freezing pa. Dito talaga, sarap maligo talaga. Tapos guys, since malapit lang yung beach yung mga parents ko, almost everyday dito sila nagwo-walk. Super fresh yung hangin, yung sea breeze. So kaya walang sakit, ayaw ng Diyos yung mga parents ko, mga nasa 70 plus na po sila. So tapos simpleng buhay lang talaga, walang less yung stress kasi simple life lang. Wala silang mga maintenance, ganyan. Simpleng pagkain lang, mga ang papayat nila, oh. Ganda ng katawan. Hindi sila chubby. Tsaka tingnan nyo, ganito ganda yun. Every morning. Wow, ganda. Napakatahimik ng buhay dito, guys. Mami! Hi! Malaki kasi ako. Gray, tingin dito, Gray. Gray, tawag ka dito. Harap! Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Will you fill me here and now on this holy ground? Your peace surrounds me, hope is found right where I am now. I look into your face, all my fear falls away, singing glory to you, God.
So dito po sa Pilipinas ngayon ay may crisis po sa gasolina kaya napakamahal ng crudo at gasolina. Hindi pa naman nagsa-shutdown lahat, no? Ang in-expect kasi or sa news sobrang exaggerated na talagang parang pandemic style na sarado lahat. Pero okay naman, business as usual pa din, although mahal karamihan ng mga bilihin, pero may nabibili pa namang gas, crudo, may bukas pa rin yung mga malls, schools, churches, and so on and so forth. Kung hindi ka manonood ng news, parang life as usual pa rin ng Pilipinas. So Manila is kinda crazy. Kahit sa airport, ang daming flights. Although maraming delayed flights din kaming napansin, mga papuntang Katiklan, Cebu, Davao. So yung mga Puerto Princesa may mga delayed flights din. Pero normal na yata yung ganun sa airport. Pagdating namin ng Manila, ng Palawan, medyo okay na. Slowed down na yung buhay. Slower na yung pace. Tapos, yun nga, nagstay lang kami ng one night sa Puerto Princesa. Minitap ko yung mga kapatid ko and then umuwi na kami dito ni Mrs. sa hometown namin in San Vicente. And mas slower yung pace ng buhay dito. Bukid life talaga dito, guys. Kaya we're enjoying it a lot. Although medyo mainit tsaka sobrang humid dito. Kaya katulad ngayon, tanghaling tapat. Yan yung labas. Nandito kami ngayon sa kwarto. Ito yung tiny house namin, guys. Diyan yung mga pamangkin ko. Hello! So, nandito kami sa loob kasi may AC. Sabay naka-electric fan kami. Kasi nga, sobrang init sa labas. So, yun. Pero other than that, guys, sobrang masaya talaga yung uwi namin ito sa Pilipinas. So, mag-isang linggo pa lang din naman po kami dito. Pero so far, so good, guys. Oh, guys. So, may recommend ba naming umuwi kayo ng Pilipinas ngayong 2026? Kung sulit or worth it ba? So, para sa akin, it's always worth it na umuwi sa sarili mong bayan, no? So, walang lugi, walang talo, no? So, pag matagal ka na sa abroad, lalo na, sobrang iba po yung saya pag umuwi po dito. Totoo nga po talaga yung sabi nilang, it's more fun in the Philippines, no? Hindi ko alam, basta ang hirap i-express ng feeling ng nakakauwi sa sarili mong bansa. Nakikita mo yung family mo, mahal mo sa buhay, mga kapatid mo, magulang mo kung mayroon pa. So, iba talaga yung feeling. Di ba, Me? Priceless talaga yung pag-uwi. Alam mo yung magkakasama kayo, talagang nandun yung saya, yung tawanan, unlimited na tawanan. Parang kulang ang panahon, kulang ang times. Binabalik-balikan ninyo yung mga panahon noon na magkakasama talaga kayo. Sobrang, ewan ko, hindi ko mai-express, pero sobrang saya. Yeah. Tsaka okay naman po dito sa Pilipinas po yung situation nila ngayon. Talagang yung news lang na, Mame. Ang news kasi gulo sa isip natin, sasabihin ay ang Pilipinas sobrang hirap, lubog, pero nung pagpunta naman namin ng mall nakaraan, kumain kami doon with family, nakita namin ang daming tao, ang daming kumakain, halos siksikan. So, huwag tayo masyado maniwala sa mga bali-balita ng news. Ng balita ng news, sa mga bali-balita kasi diyan tayo minsan nawawala ng focus. So, yun. Yeah. Hindi ba nagpapalamig lang yung mga nasa mall, Mame? Ba't kumakain sila doon? Gumagastos sila. Gumagastos. Kung nagpapalamig, dapat nakaupo lang sila sa isang tabi. Hindi naman, kumakain sila. Puno-puno yung mga restaurants. Oo, tayo nga, walang tayo masyado na upuan, di ba? Pa tayo, naghintay. Tapos yung kasunod natin, gustong paalisin na rin tayo kasi gusto nila. Kapalit na agad. Di ba? Ang bilis. So, yun. Tingin ko hindi. Expectations naman ang inaano natin versus reality. Pero ang reality talaga ay hindi ko masasabi na ang Pilipinas ay ganun kabagsak na sabi sa news. Yeah, yung sa crisis sa Middle East kasi sabi sobrang taas ng gas, so wala nang mabili. So magsa-shutdown na, parang pandemic na dito. So hindi po yun totoo, guys. So okay lang ding pumunta rito, umuwi. Actually nung nasa eroplano kami puno din yung guys, Philippine Airlines. So, konti lang yung vacant seat. Kaya, yun guys. Kung plano nyo umuwi this year, it's always nice to be back home, no? So, anytime na uuwi ka, may crisis man yan, may peace or may
it's always nice to be Ano ba ang back home. situation? Yeah, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, malungkot or masaya ka man, no matter the situation is, it's always Yeah. great to be back home. So yun lang po guys yung video natin for today. Abangan nyo po yung mga next videos namin. Yeah, Buhay probinsya. So napakasarap, grabe. Kakaiba yung feeling. So masarap balik-balikan yung buhay na mayroon po tayo dito sa, yung simpleng buhay lang po dito sa probinsya. Sa mga taga-probinsya po dyan na nasa America na Nakaka-relate sila. Canada. Oh, sobrang nakakamiss guys yung life in the Philippines. Yeah. Kahit mainit pero kahit malagkit. Nakaka-adjust din ang katawan. Oh yeah, medyo Yeah. medyo nagtatan na yung Oo, kulay namin, iba which ng is kulay. great no kasi sun-kissed na kami. Okay Sarap dito, pinapawisan ka guys. Tsaka wala kang depression dito kasi always sunny, lalo na ngayong summer po kasi walang ulan. Wala ring masyadong brownout dito, paminsan-minsan lang. Yep. And then yeah, sobrang ganda ng weather right now. So yun lang po. See you in the next video. God bless everyone. Bye-bye. Thank you for watching. God bless.